Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Tayo na manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon, narito Lord ay yung mga anak ko Panginoon. Lord, patawarin mo Lord, anuman Lord ang aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo Lord, sa isip, sa salita at sa gawa po Panginoon. Pakalinisin Lord aming mga puso po Panginoon, ngayong umaga po Panginoon. Lord, upang ikaw po Panginoon, aming maramdaman Panginoon, aming presensya, aming tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po Ama, maging Diyos ang abang lingkod, Panginoon. We need your wisdom, power, anointing from you, O God. May deliver ko po, Panginoon, ay yung mga salita po, Panginoon. Buksan mo, Lord, ang kanilang mga puso, Panginoon, sa pakikinig po, Panginoon, pusong mapagtanggap, pusong maunawaan, Panginoon, pusong wisdom, Panginoon, upang maunawaan namin ang lahat, Panginoon, na aming mga pag-aaral ngayong umaga po, Panginoon. Lord, binibigay namin sa iyo, Panginoon, kinukumit namin sa iyo, Panginoon, sa simula hanggang matapos po, Panginoon, na ang mga salita po, Panginoon, ay tumimo sa iyo, mga puso sa kaluluwa, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Diyos, ay pinabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Amen. Isang magandang umagang muli sa ating lahat. Hallelujah! Salamat sa Panginoon na nandito na naman po tayo sama-sama na mag-aral ng kanyang mga salita. Na kung saan ito po ay nagdadagdag po sa atin ng kaalaman upang harapin ang anumang mga dapat harapin sa ating buhay sa araw sa ating pagkikipagbaka sa mundo. Amen. At ito po ay aming mga pinag-aralan nung nakaraan sa aming MDP. Ang 2 araw at kalahati po. Kaya gusto din namin po ma-share sa inyo kung ano, Lord, kung ano ang nakuha namin at ano ang aming natutunan doon para po lahat tayo ay nakakaalam ng mga salita ng Panginoon. Amen. Ang aking topic po ngayong umaga, 6 commands for guiding your children. 6 na utos para gabayan po natin ang ating mga anak. At ito po ay napakahalaga po ang ating mga anak na ating pong gabayan. Sa pasimula po pala ng kanyang paglaki ay naroon na po ang salita ng Panginoon. Napakahalaga po ito na ating pong malaman at matutunan na ating mga anak ay ating pong maipunla ang kanyang mga salita. Hallelujah. Number 1 po, teach them using God's Word. Ituro ang salita ng Diyos sa kanila. At ito po ay napakahalaga po sa ating, lalo na po yung may mga anak na nandito. Kaya po, ito po ay isa pong pamamaraan para po maituwid natin ang ating mga anak. Habang sila po ay lumalaki, dapat po lumalaki po sila sa salita ng Panginoon. Kumbaga sa araw-araw po natin kasama ang ating mga anak, mas malaking oras po tayo sa kanila sa araw, sa gabi. Mas malaking oras po para po ating pong gabayan ang ating mga anak. Ituwid kung ano ang dapat na maituwid sa kanila hanggang sa paglaki nila. Okay, basahin po natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 5 and to 6. Ibigin si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong tahanan, paglalakbay. Sa paglalakbay sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. So maliwanag po, napakaliwanag po dito ang ating binasa. Na ituro daw po natin sa kanila ang pagmamahal una-una sa Panginoon. Kung paano natin minahal ang Panginoon, dapat ituro po natin sa ating mga anak. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at buong lakas. At ito itanim sa kanilang mga puso at isip. Habang sila po ay malaki, ito po yung pagkaparaanan po na kausapin natin sila. Ayan, kausapin natin sila, ituro natin sa kanila yung salita ng Panginoon. Napakahalaga po yun sa kanila hanggang sa paglaki nila, baon-baon nila po yung salita ng Panginoon. Ayan po, sa inyong tahanan, sabi dito, pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, kung saan kayo pumupunta. Napakahalaga po ito sa
tahanan. Ipamulat po natin sa kanila, sa kanilang kaisipan, sa kanilang murang kaisipan, na ang salita ng Panginoon, ito ay ang magtutuwid sa kanila. Ayan. Sa pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Sa pagtulog po sa gabi, bago po natin sa pagtulog po ay kausapin natin ating mga anak. Kumustahin natin siya, turuan po natin unang-una kung paano sila manalangin. Ayan. Kaya napakahalaga po ito yung mga ating pinag-aaralan ngayong umaga. Ayan, lalo-lalo po sa mga magulang. Napakahalaga po ito sa kanila na maipunla po ang salita ng Panginoon. Dahil tayo mga anak ng Panginoon. Dapat po na lumalaki po ang ating mga anak na sa tamang lakaran. Ayan po, huwag na po natin kung mapapansin po natin, sa mga di naman nananampalataya, murang edad pa lang po, mga bad words na po ang ating naririnig. Diba? Kung makakasalamuha po kayo sa iba't ibang lugar, so lalo na po sa mga walang Kristiyanong simbahan, yan po ang kalakaran sa mundo. Pero tayo po, mapalad po tayo ng mga magulang na tayo ay nakakilala sa Panginoon, na lumalaki po ang ating mga anak sa paggabay. Sa paggabay po at patnubay na nanggagaling sa ating Panginoon. Napakahalaga po yung maipunla yung salita ng Panginoon. Kung paano natin nakilala ang Panginoon, i-share po natin sa kanila. Kung paano tayo binago ng Panginoon, i-share po natin sa kanila. Yan po, habang lumalaki po sila, yan po ang lagi nilang mai-remind sa kanilang kaisipan. Iba po yung minsan na aking Sunday school, nung na-share ko rin po yung kay Michael Jackson. Michael Jackson ba? Yung best player po ng Michael Jordan. Ayan, si Michael Jordan po. Nung si Michael Jordan po ay maliit pa po siya, siya po ay lampang, mahina, payat. So, yung isa na po ang kanyang inspirasyon, ang kanyang magulang. Ba't gano'n ang kanyang kalagayan? Ang sabi lang ng magulang niya lagi, magaling ka, matalino ka, guwapo ka. Ayan, sisikat ka sa larangan. So, yun po lagi ang nasa isip ng bata pang lumalaki po. Magaling ka, hindi ka mahina, makakatapos ka lang yung pag-aaral. So, yun po ang kinakilaki hanggang sa naabot niya po yung laging declaration ng kanyang magulang. Ganon din po sa ating magulang. Sa ating mga anak po, simulan po natin, kausapin po natin sila sa magandang kaparaanan. So, number 2 po, see them as a gift from God. Sila po yung regalo ng Diyos sa atin. Ayan, regalo po siya ng Diyos sa atin. Basahin po natin sa awit 127 verse 3. Kaloob ni Yahweh itong ating mga anak. Ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak. Sila ay pinagkaloob sa atin ng Diyos, kaya atin pong pahalagahan. Ayan po. For example po, di ba, kapag may binigyan tayo ng regalo, di ba, ating mga kamag-anak, ating mga magulang, ating mga kaibigan, malapit sa puso. So, di ba tuwang-tuwa po tayo kapag tayo binibigyan ng regalo? Pinapanagan po natin yun kasi bigay yun sa atin. Kumbaga nagmumula yun sa kanilang puso, pinaghandaan pa nila, pinagkastusan pa nila, para lang ibigay sa iyo. Kasi mahalaga ka, importante ka. Kaya ganun din po tayo. Ang ating mga anak, ayan po ay napakahalaga po yan sa atin. Yan regalo yan sa atin ng Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, yung iba po na hindi pinagkakalooban ng anak, sila po yung nag-aampon. O diba? Para meron silang kapamilya din. So, ganun din po tayo ang ating mga anak. Yan po ay regalo ng Panginoon sa atin. Pakaingatan po natin sila. Mahalin po natin, arugain po natin sa tamang kalakaran. Huwag din po natin masyadong i-spoil. Huwag din po natin i-spoil ang ating mga anak na alam natin na hindi naman po tama. Huwag po natin i-tolerate. Baga pag mali, mali. Dapat meron po tayong bilang magulang. Pag mayroong mali ang ating mga anak, ituwid po natin yun. Kasi once na hindi po natin ituwid ang ating mga anak, lalaki po yan ang matigas ang ulo. Explain po yan. Dapat po, ngayon pa lang, disiplinahin po natin kasi sa Bible din talaga nasa sa piso na kapag mahal mo ang iyong anak, disiplinahin po yun. Paluin po natin. Hindi naman yung pagpalo na tulong-tulong palo. Yung talang makatikim lang po siya, makatanda lang po siya sa ginawa niya,
pagkakamali. Tapos po, kausapin natin po siya, bakit ka pinalo? Kasi may kasalanan ka. Yun po, para hindi rin po magtanim ng sama ng loob ang mga anak natin. Kaya po napakahalaga po sa ating mga magulang, lalo po yung ina. Kasi napakahalaga po yung ina. Kasi yung karamihan po yung mga tatay ay naghahanap buhay yun. So, tayong mga ina, tayo ay isang guro sa ating mga anak. Huwag po nating asahan sa school. Kasi sa school po, iba-iba, hindi lang po nakapokus ang pag-aaral ng mga estudyante. Hindi lang po puro Pilipino. Marami po, di ba, kapansin po natin, may English, may math, may science. Marami po yan. So tayo mga ina, isa po tayo sa mga guro ng ating mga anak. Kasi mas malaki po ang oras natin sa ating mga anak. Sa gabi, kapiling natin sila. Sa tanghali, lalo ng pag walang pasok. O di ba? Kaya po mas pahalagahan po natin ang ating mga anak. Turuan po natin sila ng tama. Huwag po natin ituloy yung mali. Pag mali, mali po yun. Kumbaga, talagang disiplinahin po natin ang mayroong mapagpakumbabang loob, mahinamon sa pananalita. Ayan. Kaya po pag galit po tayo, huwag po din po agating paluin ng paluin. Di ba? Kung yung isang ina, kahit ako po, yung mga anak po namin, hindi po yan sila nakaranas ng talagang grabing pagpapalo sa magulang. Hindi po yan po sila nakaranas. Kaya po, mapala din po ako na kami ni Pastor na ang mga anak po namin ay talagang lumaki rin po sila na may takot sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga po tayo mga magulang, talagang ituwid po natin ang ating mga anak. Ayan po. Kaya po yan po ay regalo sa atin. Di ba gusto natin yung ating mga anak ay lumaki ng hindi problema ng lipunan? O di ba? Gusto natin yun. Pangarap natin yun ng mga anak natin na hindi problema, mga kabataan, hindi problema ng lipunan ng ating bansa, ng ating bayan. So kung gusto po natin na ating mga anak hindi po magiging problema, dalhin po natin sa church. Ang Sunday School po, napakahalaga po yan sa mga bata. Iyan po isang training din po sa mga bata. Ako po ay lumaki rin po sa Sunday School. Kaya po, salamat sa Panginoon. Kaya mapalad po tayo ng mga magulang, nakakilala tayo sa Panginoon, na sa paglaki po ng ating mga anak, and doon po ating paggabay sa magandang kaparaanan. Ayan po. Kaya po, pakamahalin po natin sila. Kaya ito'y regalo ng Panginoon sa atin. Di ba po, kaya masaya po kapag meron pa, lalo na po yung mga bago pang panganganak, di ba? Grabe tuwang-tuwa po tayo. Di ba? Kaya ganun po, pahalagahan po natin yun. Pahalagahan po natin yun ang ating mga anak. Ayan. Kaya po, number 3 po, guide them a godly way. Ayan, gabayan o ituro natin sila sa paraang makadiyos. Ayan. Paraang makadiyos po, hindi paraang makasanglibutan. Ayan po. Ituro sa mga bata ang daan dapat niyong lakaran. Ayan, basahin po natin sa Kawikaan 22 verse 6. Ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ayan. Napakaliwanag po ang ating binasa. Di ba? Guide them a godly way. Ituro natin sa kanila sa kaparaan ng makadiyos. Ayan. Ituro po natin first, prayer. Napakalaga po yun, mga magulang. Dapat sila na po ang nananalangin sa pagkain. Turuan po natin sila na manalangin sa pagkain pa lang, na marunong na magpasalamat. Ayan, siguro mga 2 years old, 3 years old, to 4. Turuan na po natin sila. Kasi ang mga bata ay matatalino po yan. Mas matatalino pa sila kapag sila po ay lumaki sa makadiyos ng kaparaanan. Ayan, turuan na po natin sila. Unang-una, prayer. Turuan po natin sila sa pananalangin, sa pagtulog sa gabi. Turuan po natin sa pagising sa umaga na manalangin sila. Ayan. Pangalawa, pagpupuri sa ating Panginoon. Pasasalamat. Turuan natin ang ating mga anak kapag binigyan ka, sabihin mo, thank you. Yan, anak, magpa-thank you ka. Kahit sino ang magbigay sa iyo.
Unang-una sa Panginoon, Lord, salamat. Turuan natin yan sila sa pagpupuri sa Panginoon, pagpapasalamat. Pagpupuri sa Panginoon, Lord, salamat. Binigay mo sa amin ito. Ayan, turuan po natin yung mga murang edad. Mga murang edad pa lang po, turuan natin po sila. Ito po yung mga kabataan, alam na po nila yan. So, yung mga dapat natin pong train up po natin yung 3 to 4 to 6. Yan po, kasalukuyan po yan mga bata. Dapat maipunla po sa kanila ang paraang makadiyos. Ayan, pangalawa, sumunod. Namuran po yung pagsunod. Yung pagsunod na walang pagdabog. Turuan po natin sila. Minsan pagsunod, masama ang loob. Paturuan po natin sila. Mga bata, makinig. Ayan, mga bata. Kapag inuutosan po kayong mga magulang, huwag po kayong padabog. Huwag po kayong magre-reklamo. Ayan, turuan natin sila na sumunod na mayroong mapagpakumbabang loob. Huwag mareklamo. Pagmamahal. Ayan, pagmamahal unang-una sa Panginoon. Kung paano natin minahal ang Panginoon. Ganon din po, ituro po natin sa kanila kung paano natin minahal ang Panginoon. Ituro natin sa kanila ang pagmamahal, di ba? Pagmamahal sa magulang. Ayan, ituro natin sila respect. Pagre-respeto sa magulang. Unang-una sa Lord. Una po lahat sa Panginoon. Respeto sa Panginoon. Pangalawa po sa magulang. Pangatlo po sa kapwa. Ayan, sa ate, sa kuya, sa kapatid. Dapat po marunong ang kanilang pagre-respeto. Ayan, turuan po natin, mapapansin po natin ngayon ang mga bata. Kapag sinabihan mo, grabe, isang salita mo, ang minsan 3-4 ang sagot. Ang reklamo. Di ba? Iba po, yung mga magulang kami noon, ako talagang lumaki kong disiplinado sa magulang ko. Grabe pong pagdidisiplina noon sa magulang. Ayan, kasi po, ako po ay 5 years old pa lang ay wala na akong magulang na babae. Tatay na lang po. Hindi rin po nag-asawa ang tatay namin. Maliit pa po ako noon. So, sa elementary tayo mag-asawa ka ayaw. Ang sabi ng magulang ko, hindi ako mag-aasawa kasi kapag nag-asawa ako, magkakahiwa-hiwalay na tayo. Ayan, di talaga yung nag-asawa. Pinalaki niya kami na may takot sa Panginoon. So, grabe po yung pagdisiplina sa amin ng aking mga magulang. Kapag hindi ka sumunod, talagang palo, pingot. Yung ate ko, yan po ang nilakihan ng magulang. Ano po yun? Mabait siya, pero talagang napaka-stricto. Kapag nagkamali ka, ito. Talagang kurot, pataas, singit. Ayan. Grabe po yung ate namin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lumaki ako na ang pagdidisiplina sa amin. Ngayon po, nagamit ko sa aking pamilya. Hindi po kami patamad-tamad noon. Pag-araw ko ng Sabado, wala pong lakwa-lakwat sa yan. Nakaano na agad yung gagawin mo. Biyernes pa lang, magluluto ka, maglalaba ka. Kasi noon, uso yung scrub. Di ba? Yung scrub sa bahay. Scrub yan, ay ang bahay ng up and down, malaki. Tapos yung palibot, napakalaki pa rin po. Doon po pinati sa Kuweba, Monica. Bahay namin po yan doon. So, napakalaki po yung walisan. Tapos maglalaba. Tapos pagdating pa ng tanghali, ang masakla pa, gusto mong magpahinga. Hindi ka makapahinga. Kukutuhan mo ang ate ko. Ganun yun. Walang lusot. Grabe. Pagdating ng hapon, dyan na naman. So, ganun po yung routine ng buhay namin. Talagang wala pong exemption pagdating ng Sabado, paglinggo magsisimba po kami. Yan po, nilakihan ko po. Kaya ngayon, napakinabangan ko po yun. Pag pamilya ko talagang grabe po kung sa gawaing bahay lang, minuto lang tapos na po yan. Pinalaki kami ng gano'n ang kanyang mga magulang. Kaya po mga anak, mga kabataan, huwag po kayo magtatampo kung kayo inuutosan ng mga magulang. Araw-araw pinapangaralan kayo kasi pag pamilya nyo, yan din ang ipapamanamo sa inyong anak. Kaya po, mapalad po tayo ng mga magulang na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Binigyan pa tayo ng pagkakataon para ang mga anak natin ay turuan ng makadiyos. Ayan po, maging mabait, masipag, mapagpakumbabang loob. Huwag patamad-tamad, maging masipag. Turuan po natin ang ating mga anak. Huwag nating sayangin ang oras kung saan sila pumupunta. Turuan natin sa ating pamamahay. Alam nyo, isa rin pang sekreto, kapag ang anak po natin ay mas malaki ang oras kung saan-saan, makaka-encounter po yan ng iba-ibang mga salita.
Hindi niya po mararamdaman kung anong responsibilidad niya sa kanyang pamamahay. Tandaan po natin, turuan natin ang ating mga anak. Turuan natin sa gawaing bahay. Hindi po yung masama. Kasi kapag ipakinabang mo rin po, abang paglaki po nila yun. Sa pamilya niya po magagamit din po niya yun. Kaya kami po ay naturuan talaga kami sa gawaing bahay. Grabe po. Pagtatabas po na yan, naku, baliwala po yan sa aming pagdamo, pagtanim, lahat ng pananim. Lahat po ng trabaho, bahay, lahat ng trabaho, panlupa, naranasan ko po yun. Ranas ko po yan. Kaya po malaking naitulong ng aking mga magulang na kami ay pinalaki niya sa kaparaan ng makadiyos. Sa kaparaan ng mapagpakumbang loob, sa kaparaan ng masipag, hindi tamad. Huwag po natin itolerate ang ating mga anak na maging tamad. Pagpamilya po, tamad din po yan. Kasi ganun ang buhay niya, haya-haya ang buhay niya nung siya ay wala pang pamilya. Yan po. Kaya po kasi yun ang nilakihan niya. Kaya po kung ano ang nilakihan ng ating anak, sabi nga di ba ng ating mga magulang noon, kapag pag yung puno, hindi natin kayang balikin. Matigas na po yung maliban kung lagarin natin, balik talaga yun. O di ba? So ganun po ang ating mga anak, i-train up po natin sa magandang kaparaanan, lalo-lalo na po sa ating sambahayan. Ayan, kausapin po natin sila. I-train po natin sa kanila yung lahat ng ito. Kaya po, yun po maging mabait, masipag, mapagpakumbabang loob, matulungin. Maging matulungin sa kapwa, huwag maging madamot. Maging matulungin po, turuan din natin ang ating mga anak na maging matulungin. For example, halimbawa, lagi kong naririnig yan sa mga matatanda. Kapag may nakita kang isang matanda, tulungan po natin yan. Tulungan ang mga, ngayon po, tinatawanan pa po nila. Iba na po ngayon ang mundo na ating ginagalawan. Pero kapag mga anak po natin ay lumaki sa kaparaan ng makadiyos, makikita po natin ang bunga. Makikita na masasabi, ay, bait-bait talaga ng anak ko. Ang sipag-sipag talaga ng anak ko. Diba? Mas maganda pakinggan sa isang anak. Ay, ang bait talaga ng anak ni Maria. Ang bait talaga ng anak ni Jose. O diba, ikaw na magulang, proud ka. Pero kung ang anak ay grabe, ang mga magulang yan talaga. Bakit kaya ang pagpapalaki kayo ng mga magulang yan? Ganyan na rin yan, sa kayo nagmana yan. Yung mga ganun, diba? Pero tayo mga Kristiyano, ngayon pala may pagkakataon po na ituwid natin ang ating mga anak. Ayan po. Honest, maging tapat. Maging tapat po. Huwag po natin itolerate na minsan nagsisinungaling ang ating mga anak. Maging tapat. Turuan po natin na sila ay maging tapat. Unang-una kung anong mga bagay na dapat maging tapat sila. Ayan. Huwag po magsisinungaling. Unang-una sa Panginoon, maging honest po tayo. Pangalawa po sa ating mga magulang. Marami pa pong mga magandang asal. Marami pa po mga attitude. Ngayon mga pansin po natin, iba-iba po mga attitude ngayon ang mga bata. Kaya po tayo mga magulang, huwag po natin itolerate ang ating mga anak. Turuan po natin sila ng makadiyos na kaparaanan. Makadiyos po. Dahil po pag sila ay lumaki, yan din po ang kanilang gagawin. Gagawin po nila ng tama. Alam nila ang tama at mali. Kasi bata pa lang sila ay na-train up na sila ng kanilang mga magulang. Sasabi, ito ang tinuro sa akin ng magulang. Hindi ako magsisinungaling. Diba? Ito ang tinuro sa akin na maging honest ako, maging matulungin ako, maging mapagpakumbabang loob ako. Hindi ako para sagot. Yan, hindi ako maging tamad. Maging masipag ako, maging mabait ako. Diba? Ganun dapat. Ganun. Kasi mga bata minsan, mapansin po natin, sa pag mas malaki ang oras sa ibang sa mundo pag-uwi natin, yan, makaka-encounter na po sila ng iba, kasi iba-ibang bata ang kanilang namimit. Kaya po napakahalaga po, mas maganda po, pag sa pamamahay po natin, turuan po natin ang ating mga anak. Turuan po natin ang magagandang asal. Dahil tayo ay lingkod ng Panginoon, Kristiyano tayo, iba tayo sa kanila. Kaya nga born again, binago ka na ng Panginoon, binago ang anak ninyo. Patunayan po natin, isa pamuhay po natin ang lahat ng ating natutunan na salita ng Panginoon para mag-glorify ang Panginoon. Unang-una po ang Lord mag-glorify, pangalawa lang po tayo. Bakit? Kasi nagmula sa Panginoon ang lahat ng magagandang itinuro.
Diba? Kaya mapalad po tayo mga lingkod ng Panginoon. Naghingi tayo ng wisdom sa Lord. Yan po ay atin pong i-share. Diba? Kaya po wag po tayo makontento na tayo-tayo lang. Kumbaga, mag-share din po tayo ng Word of God. Ayan. Kaya po, oras na po, ayan. Susunod na po yung 3. Dahil 6 po yan. Ayan. Kaya po, ano po natin? Mga magulang, ang encourage ko po ngayon, patuloy po natin ituwid ang ating mga anak. Ituwid po natin sila, huwag natin itolerate kung ano ang kanilang mga ginagawang hindi tama. Kasi pag hindi po natin ituwid, yan at yan ang gagawin niya. Pansinin ninyo. Kapag siya ay nasa labas, yan makikita ang attitude ng bata. Kung ano ang nasa loob, paglabas, yan din po yan. Kasi yun ang natutunan niya sa loob. Pag nasa loob ay maka-Diyos, magandang asal, paglabas, yan din po yan. Hindi yan po makakalimutan nila. Kasi yun ang natutunan nila sa loob ng pamamahal. Kaya po mga magulang, patuloy po natin i-encourage ang ating mga anak. Ayan po, kaya sabi ko, Lord, yun po yung pinag-aralan namin yung MDP. Sabi ko, Panginoon, mga pastors na kayo, mga leaders, ito pa ang aming pinag-aralan. Diba? Kung tutukusin, iba. Marami pa po kami i-share sa inyo. Kaya gusto namin, kaya po kayo mapalad po tayo na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Hindi po natatapos. Linggo lang. May Miyerkules pa po tayo. Kaya po, ang isa rin po na in-encourage sa amin ng aming supervisor, si Pastor Sam, mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Para po yun po ang ating sandigan. Yun ang mag-motivate, yun ang mag-cultivate sa atin para patuloy tayong baguhin ng Panginoon. Tandaan po natin, isang buwan ka lang di makapagsimba. Tatapatin ko kayo mga kapatid, sigurado ang ating spiritual down. Totoo po yan. Down po ang ating spiritual. Bakit wala tayong naririnig na salita ng Panginoon? Wala nang papalakas sa atin. Wala nang tutuwid sa atin. Di ba? Ganun po. Kaya po dapat po tayo manatili sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. 6 commands for guiding your children. Ayan po sa mga nahuli po. Yan po ang ating topic. Number 1 po, i-recap ko lang po, ulitin ko lang po. Ayan, teach them using God's words. Ituro ang salita ng Diyos sa kanila. Pangalawa po, see them a gift of God. Sila po ay regalo ng Panginoon. Pahalagahan po natin sila, arugain natin po sila, ingatan po natin sila, bigyan ng importansya. Ayan. Pangatlo po, guide them a godly way. Ayan, gabayan, ituro natin sila sa paraang maka-Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat ay mananalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord, sa napakagandang salita mo, Panginoon, na aming pinag-aralan ngayong umaga. Lalawigin, Panginoon, sa kami mga magulang, Panginoon, madala namin, Panginoon, sa kaparaan ng maka-Diyos, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, Panginoon, upang turuan namin, disiplinahin namin ang aming mga anak. Unang-una, Panginoon, na sila sumunod sa inyo. Pangalawa, sa mga magulang sa kapwa. Turuan namin sila, Panginoon, ang naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, kami mga magulang, kami, Panginoon, isang mga guro sa aming tahanan, para, Panginoon, patnubayan, gabayan, Panginoon, sa kaparaan ng maka-Diyos, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito, Panginoon, magtanim sa aming mga puso, isip, kaluluwa, at alumigid sa mga anak namin, Panginoon. Maituwid namin sila sa tamang lakaran, Panginoon. Upang, Lord, ito'y mamutawi sa kanilang mga labi, Panginoon, ang puro kabutihan na nagmumula sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.